Magandang araw at muli ay welcome sa ating daily devotion at ngayon ay continue natin yung ating series about God's love and faithfulness. So, ang topic natin ngayon na matatagpuan sa aklat ng Awit 36 verse 5. Sabi dito, ang iyong tapat na pag-ibig o Panginoon ay abot hanggang sa kalangitan, hanggang sa mga ulap ang iyong katapatan. At so, ang sarap lang pag-aralan ng salita ng ating Panginoon na talagang sa bawat pagkakataon na binibigay o buhay na meron tayo ay nandyan yung katapatan ng ating Panginoon at tunay nga na never siya nagbago o nagkulang sa buhay ng bawat isa sa atin. So ngayon, sabi nyo sa ating unang katuruan tingnan muna natin yung ating title ng ating topic ngayon, which is, sabi dito, ang Diyos ang angkla ng ating buhay. So, para po sa ating unang katuruan, sabi dito, God's faithfulness means He is promise-keeping God. So, yung kabutihan ng ating Panginoon, yung faithfulness ng ating Panginoon ay, sabi nga, it means a promise-keeping God. Meaning, ang Panginoon ay never sumuway, never nangako nang hindi niya tinupad. Marahil tayo na tao na marami tayong promises na hindi natin natutupad. Pero sabi dito, God faithfulness means He is promise-keeping God. So, yung pangako niya sa buhay ng bawat isa sa atin ay hindi nababali o napapako at lahat ito ay may katuparan. Hindi kagaya natin na kapag nag-decide minsan ay hindi talaga natutupad. So, because nasa laman pa tayo at may mga decision tayo minsan na nagagawa na hindi naman kaaya-aya sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, God's faithfulness means He is unchanging, reliable, and consistent. So, sabi dito, ang God's faithfulness daw ay nangangahulugan na unchanging, reliable, and consistent. So, kung titingnan natin yung angkla, kung tawagin mo yung anchor ng isang barko, ay kapag ito ay inangkla o tinapon sa dagat upang gamitin na, sabi nga ay bilang nagsisilbing gabay ng barko o ng anumang ginagamitan nito, ito yung nagsisilbing pampatibay niya na hindi mabubuwal kahit magkaroon pa ng matinding pag-alo ng dagat, bagyo, ay mananatili itong nakakapit o nakaangkla. So, ganun din sa pananampalataya ng bawat isa sa atin na dapat tayo ay may paninindigan, dapat tayo ay may mag-stand ng firm, maging consistent, unchanging yung mga desisyon na gagawin natin, and reliable, na open upang ihayag sa lahat. Number 3, sabi dito, God's faithfulness means He is anchor. So, siya yung anchor ng ating buhay, siya yung nagdadrive, siya yung nagtatama, at siya yung nagbibigay ng mga bagay na makakatulong sa atin upang maging matagumpay yung mga plano natin. So, para naman po sa ating application, sabi dito, rely on God's promises. So, mag-rely tayo dun sa pangako ng ating Panginoon na sabi nga dun ay sa Hebrew 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. So, yung ating Panginoon na hindi nagbabago, siya ay isang kahapon, siya ngayon, at siya rin magpakailanman. So, pangalawa, sabi dito, discover God's character. So, paano ba natin madidiscover yung karakter ng ating Panginoon? Alam natin na napaka-perfect ng ating Diyos. At siya yung may akda ng lahat ng bagay. So, mag-rely tayo doon sa mga bagay na talagang kakaroon ng kapakinabangan. Both na
magkaroon tayo ng strong foundation o yung tinatawag nga na angkla ng buhay. At alam natin na talagang yung kadakilaan ng ating Panginoon ay isa sa pinakamahirap na talagang maging, dahil tayo bilang mga tao ay never natin mapapantay ng ating Panginoon. So God faithfulness means He is an anchor. Siya yung nagtatama, siya yung nagbibigay ng strong foundation sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya we're so blessed na we have a big God who help us and guide us in all of our ways. Number 1, sa ating application, sabi dito, rely on God's promises. So, mag-rely tayo sa promises ng ating Panginoon, hindi dahil sa promises lang na meron tayo. So, kung meron, then let's bring, and then kung wala, and then mas maraming pang time na pwedeng i-google upang magkaroon ng mga reporting. So, pangalawa, sabi dito, discover God's character. So, alamin natin ano ba yung katangian natin, Panginoon. Sabi nga, God is a jealous God. So, huwag na nating hayaan na sa ganitong pagkakataon ay meron tayo na hindi pa maayos. So, discover God's character. Alamin natin ano ba yung karakteristik ng ating Panginoon. Ano ba yung mga bagay na pwede mong isama habang nakatakip. So, again, dito, discover God's character. Alamin natin ano ba yung karakter ng ating Panginoon. She is a God of jealous. Jealous. And yung promises ng Lord, kailangan talaga na huwag nating sisirain, huwag nating hahayaan na magkaroon pa ng conflict sa mga bagay na gusto nating mangyari. So, God's faithfulness, He is unchanging, reliable, and consistent. So, pangatlo, sa dito, seek God's peace. So, ito yung pinakamahalaga na kapag nakakaranas tayo ng mga bagay na kalungkutan, kasawian, ay tunay nga na tinutulungan tayo ng Diyos na makuha o magawan to ng table. So, patuloy lang tayo na sumunod at maglingkod sa ating Panginoon, and let's seek God peace for other. So, again, I hope you list or break down all our meetings today. So, thank you for watching this video, and I hope may natutunan po tayo. Palagi ka ng ating Panginoon.